kakainin mo. My flesh is the real food. And my blood is the real drink. Kaya hindi lugi sina Peter, sina Andrew na sumunod kay Kristo. Because the one that they follow is the bread itself. Amen? Siya mismo yung pagkain. Akalain mo, magmumuli pa sa ng isda, magbibenta ko sila para may makain. Ito na nga kasama mo na mismo yung kakainin. He is the living bread. Ibig sabihin, living, hindi nauubos. Kahit maraming mukat nga, hindi nauubos kasi living. Pag kinain, nagkakaroon ulit. Nagkakain naman, magkakaroon naman ulit. Because He is the living bread, buhay. Hindi siya patay. Kaya hindi siya nauubos. Sabi mo sa ating kapatid, hindi nauubos si Kristo. That is number 2. Real encounter brings obedience. And number 3, in real encounter, you will experience freedom. Freedom. Real encounter, you will experience freedom. In Acts chapter 9, verse 17, after the prayer of Ananias, something like scale fell from Saul's eyes. And after this, he could see again. Pagkatapos usang ipanalangin ni Ananias, mayroong nahulog na parang scale, no? Sa amin, ano yan eh? Himpis. Sa Tagalog, kaliskis. No, nahulog sa kanyang mata. At siya ay nakakita na. And now he is free. In 2 Corinthians chapter 3, verse 17, ang Panginoon na binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. See, when you follow Jesus, when you encounter Jesus, you will experience freedom. Magiging malaya ka. Diba dati, pagka naalala ko, nung hindi pa ako masyado, pag niya, halika, sama ka, hindi ako makaintindi. Ha? O sige, sama na ako, nakakaya naman. Halika, gawin natin to. Ayoko, hindi. Sama ka, nakakaya, jahe ka naman. Sige, sama na lang ako. Bakit? Kasi para ka may tali eh. You will experience freedom pagkakasama mo si Kristo. Kaya hindi ako naniniwala sa isang tao na pinili ka. Ikaw, tanggapin mo si Kristo ha. Tanggapin mo. Mula ngayon, buhatin ka na. Mula ngayon, Kristiyano, hindi ganun. Because in real encounter with Jesus, you will experience freedom. Meron kang choice. Pipili ka what is good. Sabi ng Bible, I have set before you life and death. Sabi niya, dalawa yan. Bibigyan kita ng pagkakataong pumili. Ito suggestion ko. I want you to choose life. Suggestion ng Lord, choose life. Pero meron kang choice, piliin yung kamatayan. Death. Ganon kay Kristo, we experience freedom. Alam niyo po, minsan nakakatawa yung mga nanay na masyadong proud sa kanilang anak. Alam niyo naman yung mga nanay, laging bida ang mga anak. Amen? Sino ho dito may mga nanay pa? May mga nanay pa ho. Ayan. Alam niyo yung nanay ko, ay talaga grabe naman, bidang-bida ako sa kanya lagi. Nung nakapagtrabaho ako sa kumpanya, talagang lahat ng buong barangay namin nakaalam kung saan ako nagtatrabaho. Ganon. Akalain mo yun? Nung first time na napadala ko ng pera sa aking nanay, dahil first time ko nagkaroon ng bonus, lahat ng barangay nakaalam na ako ay nagpadala sa kanya ng bonus. Proud na proud. Pero minsan naman, may mga nanay naman na, alam mo, yung anak ko, napakabait niya. Talaga ko. Alam mo, napakabait. Hindi lumalabas ng bahay, hindi gumagala. Talaga. Paglingon-lingon ko sa bahay, yung bahay, grabe, nakakandado. Nakareha, naka-grace. Kaya pala yung bata hindi makalabas. Sabi ko na, yung anak niyo ho paano yung malalaman kung mabait niyan? At yan ho ay umuwi sa tamang oras. Talaga namang hindi makalabas Subukan yung palabasin yan. At pagalain nyo, at bigyan nyo siya ng choice na pwede kang umuwi sa tamang oras, pwede kang umuwi naman ng hindi tama sa oras. At pagkapag pinili ng anak mo umuwi sa tamang oras, ibig sabihin yung anak mo mabait. Because if we have relationship with God, gano'n ang Diyos, bibigyan ka niya ng freedom. Bibigyan ka niya ng free will na pumili. Hindi yung, ay, ang anak ko lagi sumusunod sa akin talaga, kaya naman gawin ko, sunod na sunod yan. Yung pala nakatali ako, halika, alam niyo yung kalabaw, yung kanyang ilong may tali, di ba? Kaya ayaw ng Diyos ng ganun.
Tapos sabihin kanina, kaya pala follower mo yan eh. Talagang papano yan. Wala namang ibang choice yan, kundi mag-follow, katali. But when you experience God, you will experience freedom. May kalayaan. Kaya nga dito, pwede kang maliit, pwede kang maaga. Pwede kang makinig, pwede hindi. Pwede kang magbigay, pwede hindi. Pwede kang umupo, pwede kang tumayo. You are free to do anything. And yet, meron akong suggestion. Umupo ka, makinig ka, and be obedient to our pastor. Sumunod. But, meron ka pa rin free will. Dito, pag tumayo ka, nakaupo ka dyan, bila ka tumayo, hop! Kanina. Dito walang ganun. Nag-off. Huwag papasukin. Huwag pasukin yan. Huwag yan. Late na yan. Huwag pasukin yan. Amen? Kaya, ay, kamis, talagang yung mga talagang lagi ba ako sa amin? Talaga? Oo, kasi kung nabibig ka, sarado na eh. Ganun yun eh. So, paano mo malaman ba? That true obedience. That true freedom. Hindi mo makikita yung obedience dun. You will see obedience if there is a choice. Pag may choice, merong obedience. Pero pag wala kang choice, walang obedience doon. Kasi wala kang choice eh. Amen? So there is freedom. Kaya malalaman nyo ang tunay. Kung tama ba na ang nabibilangan kong lugar ay talaga kay Kristo, if there is freedom. So, real encounter with God, you will experience freedom. Hindi yung bilanggo. Imagine mo natin yung bilanggo. Try nyo huling imagine yung bilanggo. Pag-gising sa umaga, nandiyan sa kanyang upuan. Nag-pray. Bakit? Wala ibang choice eh. Nag-pray siya. Ay, gagawin dyan. Okay? Tapos, morning. Ang bait. Bakit? Ano gagawin sa loob? Magwala sa loob. Magwala ka. Mapapagod ka lang. O di mo mabait ka na. Kaya lahat mo ng mga nakakulong, mabait yan. Try nyo mo pakulong, mabait kayo. Lahat mo ng mga nakakulong, ang mabait niyan. Pero kapag ikaw ay nakakulong, ito yun, marami kang hindi pwedeng gawin. Bakit nakakulong kayo? Akalain mo birthday mo? Birthday mo sa atin, pag birthday, ang ingay niyan di ba? Kahapon lang, galing kami ng Centennial, may birthday, kaya pala kantahan, ang ingay! Happy birthday! Talaga, ang ingay talaga. Pag ikaw ay bilanggo at birthday mo, hindi ka pwedeng maingay. Bakit? May warden eh. Happy birthday! Malakas! Happy birthday! Hanggang sa, kasi marami kang bagay na hindi kayang gawin. Bilanggo ka eh. If you are not the child of God, marami ka mga bagay na hindi pwedeng gawin. Bakit? Bawal to, bawal dyan. Nabibilanggo ka sa bawal. Bawal magwalis paggabi. Ay, nga pala, bawal. Tapos yung bahay mo, gulo-gulo na, Akalain mo yun? Bawal magputol ng kuko pagkagabi. Tapos yung kuko mo mahaba na, paano may kuha na alala eh? Bawal! Mananahi ka dahil butas ng gili-gili mo, kaya pala hindi makataas-taas, may butas dito. Nung tatayin mo, bawal manahi, gabi na. Alam niyo bakit bawal manahi pag gabi? Sa liit na sinulit eh. Sa liit na rin, talaga matutulin ka nun. Kaya sabi ng lola ko, huwag ka magnahi ng gabi, umaga lang, pero hindi naman talaga bawal. Amen! Ikaw lakas ng ilaw mo eh. 500 watts. Hindi na bawal. Amen. Kaya alam mo hindi bawal dahil sa kumpanya mo, pag nasa loob kayo ng kumpanya, hindi mo malalaman kung gabi o araw. Yes, hindi mo malalaman. Paglabas mo, gabi na pala. Kasi puro ilaw lang lahat makikita mo. Kahit araw maraming ilaw, kahit gabi maraming ilaw. Kaya hindi ka pwedeng hindi magwawalis doon. Siyempre magwawalis ka, magtatrabaho ka eh. So hindi pwede, kaya hindi ako naniniwala. Ganyan ang buhay ng isang Kristiyano. Wala na sa bawal. Pero pag hindi ka Kristiyano, bawal. Ang daming bawal. Pero pag Kristiyano ka, nakawala ka na sa bawal because you are free. Pinalaya ka na ng Diyos. Alam mo na kasi kung paano pumili ng tama. Amen? Kaya hindi ka na sinasabihan ng nanay, bawal ang gabi umuwi, ha? Hindi. Kasi pag Kristiyano ka, hindi ako umuwi ng gabi. Kasi ang nanay ko mag-aalala sa akin. Yung tatay ko mag-aalala sa akin.
aantayin nila ako dahil sabay-sabay kami mag-dinner. Dahil ang kainang pamilya, mahalaga. Akalain mo yung pumasok doon? Hindi ko naman sinasadya yun. Laki niyo yun. Totoo yun, ang kainang pamilya mahalaga. Kaya uuwi ka sa tamang oras para makasama ang pamilya mo sa hapagkainan. Bakit? Kasi sa hapagkainan napag-uusapan ng mga bagay-bagay. Amen? Baka lumali pa tayo sa hapagkainan na yan. Kaya po yung freedom, pag sinabi ko namin freedom, yung pinaka-expression po niya, ganito. Nakabuka yung paa, tapos proud na proud sa UP. Nakaganon, wala, hindi naman siguro nakaganon. Ano yung itsura lang sa UP? Kita lahat, nakabuka ang kamay. Hindi yung free. Because if you are free, hindi ka nahihiyang i-expose ang sarili mo. Amen? Hindi ka tago ng tago. Dati gano'n din ako, tago din ako ng tago eh. Excited ko ba naman? Nagugulat ako pag umarap sa salamin. Ay! Hindi! Pagising sa umaga, ayaw kong umarap sa salamin. Natakot ako. If you are free, you are not afraid to expose yourself. Amen. Malaya ka, kaya meron tayo kami, di ba? Malayang sumigaw. Woo! Malayang kumanta, malayang magpuri, malayang sumigaw. Ganon. Di ba? Malaya tayo, masaya tayo eh. Pero pagka hindi ka malaya, malayang magpuri, malayang sumigaw. Tapos nakatarang, I'm a friend of God. I'm a friend of God. Actually, meron pang parang laro-laro yan eh. Hindi siya nakakaya, no? Pero anyway, ganoon talaga. Because in growing in Christ, may mga ilan na mabilis, may mga ilan na mabagal, no? So, in real encounter with Jesus, we experience freedom. Number 4, dito po tayo magtatapos. Real encounter with Jesus, ito yung ayaw ng lahat. Real encounter with Jesus will change you. Sabihin mo nga sa katabi mong kapatid, real encounter with Jesus will change you. Amen? Will change you. In Acts chapter 9 verse 20, at once he began to preach in the synagogue. Saul began to preach. Sino ang pinipreach niya? It's about Jesus Christ, the one who will capture the disciples and bring them to prison. Ito ngayon yung nag-preach. Akalain mo, nag-picture niyo ba? Si Saul na maghuhuli. Yung mga tao na ang ginagawa ng mga tao, pag ginagawa nila, huhulihin niya. Ito ngayon yung ginagawa niya is preaching Jesus. At ang sabi ng mga tao sa kanya, people were astonished and asked, ayun pala. At once he began to preach in the synagogue that Jesus is the Son of God. Next. All those who heard him were astonished. Nagulat po sila and asked, isn't he the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on to this name? And hasn't he come here to take them as prisoners? Hindi. Kumbaga si Miriam Titis of Santiago, no? Bisaya yun eh. Di ba dati nangungupya ka lang sa akin? Wala kang ginawa kundi mangupya ng assignment eh. Di ba dati si Magic mahihain yan? Mahihain yan eh. Diba? Binimigam, diba? Diba ikaw ay mahihain? Oo. Diba dati nga, Sarah Jane, pag hindi ka pinilip, hindi ka patatayo. Kailangan mo petrasahin pa, kailangan babarin, boom! Bago tumayo. Diba dati ganyan ka? Dati ganun tayo, pero if you encounter Jesus, if you meet Jesus, if you have a relationship with Jesus, mababago at mababago ka. Whether you like it or not, mababago at mababago ka. Alam niyo, marami sa atin, sinasabi mo niya, wala nang pag-asa kapatid. Wala nang pag-asa magbago. Nasa kumuloy na ako eh.
Yung aking vision, talagang lubog na lubog na ako eh. Wala na akong magagawa. Pag nakikita ko, nangangatal ako eh. Pag nakakita, wala na kapatid, wala na akong pag-asa. Kontrolado na ako ng kasalanan. Dugo ko nga, itim na eh. Wala na pag-asa. Ang good news ganito, if you are with Jesus, merong pag-asa. Sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, mukha ka lang walang pag-asa, pero may pag-asa ka. Amen! Ano ang requirement? Ano ang requirement para ikaw ang Diyos ay makakilos ng maayos, para ikaw ay mabago? Ano ang requirement? Tingnan mo natin sa Jeremiah chapter 15, verse 19. Ang sabi ko doon, therefore, this is what the Lord says, if you repent, I will restore you. Pag ni-restore, ibig sabihin sira. Amen? Kasi ang hindi sira, hindi na kailangan ng restoration. Tingnan mo nga yung kapatid mo. Kung kailangan ng restoration. Tingnan mo nga yan. If you repent, alam niyo, nakakatuwa, lagi ko naalala mga babae. Talagang nakang babae, ang hilig talagang, restore. Magalaw lang ng konti, punta na siya, restore. Touch, no? Parang natanggal na, nasira na. Kailangan restore, kailangan ma-retouch. No? Ang sabi ng Lord, you have to repent. Yun ho ang requirement para ang Diyos ay makakilos. Sabi niya, I will restore you so that you may serve me. Babaguhin kita. Pagagandahin kita. Yung ilong mo, aayusin natin yan. No? Hindi yung ibig sabihin. Yung pagkatao mo, aayusin natin yan. I-restore natin yan. Why? I want to use you. Gagamitin kita. Si Saul, mamamatay na Kristiyano. Pero binago siya ng Diyos. Ni-restore siya ng Diyos. Ngayon, hindi siya mamamatay ng Kristiyano. Ano ngayon siya? Siya ngayon yung bumubuhay ng mga Kristiyano. Kabaliktaran ang ginagawa niya dati. Church, brothers and sisters, listen. Kapag ikaw ay nakay Kristo, if you have a real encounter with Jesus, magbabaliktad ang buhay mo. Amen. Mababaliktad ang buhay mo. Huwag na natin hintayin, matulad pa tayo kay Pablo. Bakit ginawa? Wala pa namang ilaw na nag-flash sa akin. No? Wala pa namang boses na. Joel, nabago ka na. Wala pa namang naririnig eh. No? Pag nakasakay ako sa sakyan, lalo ngayon, talagang malabong mangyari na. Kakaunti na ng kabayo ngayon eh. Nandun na sa Cavite, maraming kabayo, Tagaytay. Dito, mga motor na sa sasakyan. So malayo nang pwedeng mangyari yung nangyari kay Saul. Alam niyo po kapatid, ang Diyos ay naghihintay na ikaw ay lumapit sa Kanya. Pero sa mga panahon na hindi na makapaghintay ang Diyos, may mga time naman na pipilitin ka na ng Diyos. Bakit? Akala ko ba, Brother Joel, walang pilitan, freedom to. Hindi lahat. May mga iilan na ang Diyos ay pipilitin na may mga iilan. Kaya wag natin hintayin. Si Jonas nga, ayaw din. Inaalala si Jonah na pupunta. Sabi ng Lord, sige, punta ka doon sa lugar ng Nineveh, city of Nineveh. Mangaral ka doon. Ayoko mangaral doon. Ang mga tao doon, mga matay tao. Doon na lang ako sa All for the World. Mga tao doon, mga bae. Guwapo at magaganda pa. Amen. Doon na lang ako. Doon! Ayoko dyan. Ano ang ginawa sa kanya ng Panginoon? Pinakain sa malaking isda. Gusto mo yung gano'n? Ipipilitan ka pa? Paano dito? Nandito sa Laguna. Malayong dagat dito. Walang isda malaki dito. So, hindi isda ang gagamitin sa'yo. Ano yung papalaman sa'yo? Malaking aso. So, malaking aso makakain sa'yo. So, huwag na natin hintayin. Pilitin pa tayo ng Diyos. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He made everything beautiful. Yan ang plano ng Diyos. He made everything beautiful. In Psalms 39 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Pag na-realize mo yun na napakapalad mo na ginawa ka ng Diyos na maganda, na gwapo, kumpletong paa, kumpletong kamay. Pag na-realize mo yun, maiisip mo, yes Lord,
Ako nung ma-realize ko yun, nabago ang buhay ko. Akalain mo dati, sabi ko, ayaw ko tumayo, bakit? Ang payat ko. Ang payat ko, talagang, ang haba ng paa ko, ang payat ko, ang itim ko pa, sungki-sungki pa ngipin ko. Akalain mo yun, minsan pala ako magugupitan. Ayaw na ayaw kong tumayo sa gitna, hiyang-hiya ako. But God made everything beautiful. Kaya sabi ko, guwapo pala ako. Pero sabi ng nanay ko eh. Amen? Alam niyo po, every time na nadi-discourage kayo sa pagkataon ninyo, balikan niyo yung nanay niyo. Yung nanay niyo magsasabi sa inyo, you are beautiful. Nung iluwa kita, wala pang kuwarte ang mukha mo. Sinabi ko na sa nurse, ang guwapo ng anak ko! Sabi ng nurse, paano naging guwapo yun? Sabi ng doktor, oo nga, wala ka guwapo-guwapo. Pero ang nanay mo, ang guwapo ng anak ko. Anak ko yan! Diba? Kaya every time na parang confusing kayo, parang nalilito kayo, ay, hindi ako maayos, hindi ako magaling magsalita, hindi ako magaling gumawa ng project, mahina ako sa math, mahina ako sa English. No! Ang nanay mo, believe sa'yo. Kung believe sa'yo ang nanay mo, lalong believe sa'yo ang Diyos. Amen! Amen. You are carefully, you are wonderfully made. Wow! Tingnan mo nga yung kapatid mo, kapatid. Tingnan mo, sabihin mo, wow! Ang ganda mo! Ang lapit mo! Amen! You are fearfully, you are wonderfully made. Mababago at mababago tayo. If you want to experience God, kailangan mo bago. Naalala ko minsan mayroong isang lasing. Alam niyo, minsan yung mga lasing wala sa tamang pag-iisip yan eh. Ewan ko kayong magpapakalasing. Alam ko, experience na yan. Alam niyo bakit? May tsuhin ako na araw-araw lasing. Araw-araw lasing yung tsuhin ko. Kaya kung hindi mo kami makabuo ng pinggan, lagi yung masam. Bush lang. Yung bahay mo namin, laging butas-butas. Suntok dito, suntok dyan. Kaya butas na butas ang bahay namin. Doon ho ako lumaki. Dahil maaga ho naman ang tatay ko at lumaki ako sa aking stepfather. Akalain niyo, meron akong stepfather. Sosyal, no? Meron akong stepfather. Kasi ngayon, father na lang. Sa akin, stepfather. Laging lasing. Meron mo isang lasing na lumapit sa pastor. Sabi niya, pastor, gusto ko magbago. Isa niyo, ay yung time na yun, pastor, nababaptize eh. Ang laking insult ko niyan. Lasing ka, lalapit ka sa akin, tapos sabihin mo, gusto mo magbago. Naasar ho yung pastor, ang ginawa niludlog. Ano? Nakita mo si Kristo? Sabi niya, hindi pa ako. This time, pinagkailangan ko ng pastor. Kasi medyo asar ho yung pastor eh. Akalain mo, insult ko lasing eh. Ano? Nakita mo rin si Jesus Christ? Hindi pa rin ho eh. This time, tatagalan ko na. Alam mo, tagalog, talagang gano'n lang ang kamay. Halos mamatay mo kasi. Pastor, sigurado ka ba? Nandito si Kristo. Baka hindi ka sigurado. At yung lasing ay nawala yung pagkalasing. Akalain mo yung lasing na born again. Change for some can be so quick, just like Saul. Paul. For some, it can be slow process. Sabihin mo sa kapatid ko, ito naman gaano pagalan ang pagbabago. Amen? Kasi sabi nga, maraming sabi, ang pagbabago ay ngayon na. Amen! Ang pagbabago ay ngayon na. Ngayon pa lang, umpisahan mo nang magbago. To encounter Jesus is like finding a treasure. Meron kang treasure na nagpuan. Pag natagpuan mo yung treasure na yun, you will spend everything that you have to have that treasure in life. Amen? Ganun tayo, pagkatagpuan natin si Kristo because He is the treasure, He is the living bread, He is the bread of life. Then, yung lahat ng bagay sa buhay mo, itatali mo lahat yan at siya ang uunahin mo. Amen? Ganun tayo. Pag nakita natin si Kristo, lahat ng bagay sa buhay natin, itabi na natin at unahin na natin si Kristo. That is real encounter with Jesus. So that you will find life that is truly life in Timothy chapter 6. Life that is truly life. Alam niyo po, maraming sa atin humihinga, nag-aaral, may trabaho, may magbuong pamilya. Akala natin kung ito na ang buhay. Alam niyo po, ang kakumpletuhan ng buhay
Si Kristo lang. Amen. I am the way. I am the truth. I am the life. Kaya kung yung buhay mo wala kay Kristo, wala ka pa talaga buhay. Umihinga ka lang. Amen? Amen. Real life is in Jesus. And if you have a real encounter with Jesus, dapat matagpuan sa'yo. Meron kang freedom. Amen? Wala ka ng ibang inininang kundi si Jesus. Then you obey. If you have real encounter with Jesus, you will change. Tayo muna natin tumayo. Umawit po tayo ng mabagal na hanta. Habang nililid po natin yung iba nating kapatid.